Boses ng Magsasaka, maghahatid ng kaalamang pang-agrikultura. Kapaki-pakinabang sa mga magtatanim ng palay, mais, gulay, magninyog at mangingisda. Boses ng Magsasaka, ilalahad ang mga programa, proyekto at batas ng pamahalaan na maaaring pakinabangan ng magsasaka. Magsisilbing tulay ng mga ordinaryong tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Boses ng Magsasaka, tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang dapat ibahagi sa magsasakang Pilipino gamit ang siyensya, teknolohiya, makinarya at iba pang hakbangin ng pamahalaan at pribadong hanay para paunlarin ang agrikultura sa bansa. Boses ng Magsasaka, ipaglalaban ng magsasaka sa mga tiwaling gawain na balakid sa pag-unlad ng pagsasaka sa bansa. Kakampi ng magsasaka, pupurihin ang mga lingkod bayan na gumagawa ng kabutihan at tulong sa mga magsasaka. Kokondenahin ang mga tiwali at nang aapi sa mga maralitang magsasaka. Sisiguruhing iaangat at iaahon ang buhay ng bawat magsasakang Pilipino para sa kagalingan ng sambayanan. Boses ng Magsasaka, handog sa inyo ng tunay na magsasakang si Silver Bonto, kasama rin si Cathy Cruz. Ang tinig ng magsasaka ay maririnig na laban sa kahirapan, panlipunang katarungan. Angat ang kabuhayan ahon sa kinabukasan. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Ang tinig ng magsasaka ay maririnig na laban sa kahirapan, panlipunang katarungan. Angat ang kabuhayan ahon sa kinabukasan. Magsasaka magkaisa. Angat ahon, mga magsasaka. Diyos maray na aldaw sa indong gabos na makabanwa. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang Boses ng Magsasaka. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyong pong makakasama sa loob ng 1 oras. Sa mga masugid po nating taga-subaybay, maaari po kayong magpadala ng text sa 0915-258-4091 o mag-iwan po kayo ng bakas o komento sa ating mga social media pages. Nandyan po ang ating Kadpunan channel sa Facebook, YouTube, Rumble, Twitter, X. Kaya marami po kayong pagpipilian na matutunghayan ninyo ang palatuntunan ito.
At bukod dyan, kung may nais po kayong ibahagi sa amin na impormasyon o mungkahi na nais po ninyong talakayin natin sa ating palatuntunan, magpadala lamang po ng sulat troniko sa boses ng magsasaka at gmail.com. Nako, isang oras na naman po tayong magtatalakayan tungkol sa mga dapat ninyong malaman tungkol sa agrikultura. Sa sektor po ng agrikultura ngayon ang ating pag-uusapan. But, eto pong particular na topic po natin o paksa natin ngayon ay tungkol sa industriya ng asin. Nako, sino ba ang hindi gumagamit ng asin? Alam po natin na napakahalaga po ng asin sa buhay ng tao, di po ba? Hindi lamang po ito panluto, kundi nagagamit din ito sa medikal. So, hindi po ito ganun sabihin na natin na pwede nating isa-isang tabi. Ito po ay isa na sa mga pangunahing pangangailangan natin katulad po ng bigas. Pero, ano po ba ang sitwasyon ng industriya ng asin sa ating bansa ngayon? Malalaman po natin yan ngayong umagang ito dahil po sa ating panauhin ngayon na dati po ngayon po ay isang Vice President for Operation ng Salinas IM Corporation, gayon din ng Pacific Farms Incorporated. Siya rin po ang Pangulo ng Philippine Association of Soap Industry Network o mas kilala bilang PhilAsin. Siya po ay walang iba kundi ang ating pinagkakapitaganan, walang iba kundi si Ginoong Gerard C. Conghun. Magandang umaga po sa inyo, Sir Gerard. Magandang umaga, Cathy, at sa mga manonood. Isang karangalan po ito na binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapanayan po kayo, Sir Gerard. At sigurado po ako marami po kaming first time na malalaman tungkol po sa industriya ng asin. Moving forward, Sir Gerard, maganda siguro magkwento lang po kayo sa amin ng konti po na impormasyon tungkol po sa inyo maliban po sa pagiging Vice President for Operation at Pangulo po ng PhilAsin. Kumusta po ba ang buhay ninyo mula pagkabata hanggang sa kasulukuyan po, Sir Gerard? Nagsimula ako sa larangan ng, ang una kong bisita sa isang asinan is ako'y 10 taon ang aking edad. So 10 years old lang ako, nagpupunta na ako ng asinan. So doon ko naranasan ang gaano pala ang hanap buhay at ang hirap ng mga mag-aasin, kung paano gumawa ng asin. At nag-aral din ako sa college ng legal management. After that, ako ay nag-aral sa abroad ng salt engineering sa China. At doon naman natin napag-aralan ano ang mga siyensya tungkol sa larangan ng asin, ang area ng physics, chemistry, biology ng asinan, pinag-aralan din natin. At kung paano gumawa ng mga iba't ibang mga produkto na gawa sa asin. So, in-apply po natin yan at sa mga ilang taon na to, the last 2 to 3 decades, nakita ko rin na nagde-decline ang ating salt industry. Pakonti ng pakonti ang asinan at lumiliit ang production ng Pilipinas. So, may mga kaibigan tayong mag-aasin at yung mga kaibigan natin, nagkukwentuhan kami kung bakit lumiliit ang industriya ng asin. At kaya naman, nagpulong-pulong kami, mga mag-aasin sa Pangasinan at mga mag-aasin salt producer sa Occidental Mindoro, nagpulong kami upang magbuo ng panibagong asosasyon, ang PhilAsin. So, hindi naman ito ang kauna-unahang asosasyon. Meron ng mga dating asosasyon gaya ng Philippine Chamber of Salt Producers. Pero yun yung mga asosasyon na established in the 80s. So, ito na siguro yung successor
association ng, kumbaga, you can say yung iba ay mga anak na ng mga membro ng original association. Pero sa ngayon, may panibago tayong mandato sa association upang itaguyod ulit at ipaglaban ang industriya ng asin sa Pilipinas. Yan po. Nako, napaka-short pero napaka-laman ng inyong binahaging informasyon sa amin. So talagang bata pa lang po pala kayo ay talagang industriya na ng asin ang nasa paligid ninyo. At nagkaroon nga kayo dahil dito, nagkaroon po kayo ng interes upang ika nga natin ay mas malaman pa kung ano ang mga iba't ibang gamit ng asin po. At kanina po nabanggit po ninyo yung Philippine Chamber of Salt Producer, no, sa ating bansa na in 1980s. Hanggang ngayon po ba buhay pa po ito? Hindi na po active 'yan. Meron na pong reorganization na naganap, kaya nagtayo na lang po tayo ng bagong asosasyon, the Philippine Association of Salt Industry Networks, na kung saan mas malawak po ang coverage niya, mas inclusive po. This is now truly a nationwide organization, and kasama po ang mga, hindi lang mga salt producer, kung hindi kasama ang mga membro ng akademya. So there are about 10 academic institutions that are part of it that will help us do research dito sa salt industry. And it also includes artisanal salt producers. So lahat po ng klaseng mag-aasin kasama, lahat po ng gustong tumulong sa research kasama. At meron pong tayong mga spesyalista sa health, sa area ng science, gano'n, na pwede pong sumama at pwedeng tumulong. Meron din tayong mga legal experts. Kaya po siya industry networks pong tinatawag po natin dyan. Mas malawak na po ang coverage at mas malalim po ang pagtatalakay ng mga issue tungkol sa salt industry. Opo, nakakatuwa pong malaman na itong bagong tatag ay sabihin na nating hindi lang basta mas malawak, mas malalim yung inaaral tungkol sa pag-aasin. Pero katulad po nung binanggit po ninyo, kumbaga, nagkaroon ng reorganization pero mas minarapat po ninyo na itatag ang isang bagong samahan o organisasyon. Kailan po ba ito naitatag, Sir Gerald? Ang simula talaga niyan ay noong 2021, so kalagitnaan po ng pandemic. Nag-uusap kami, and ilang taon na namin sinasabi sa gobyerno, lalo na ang Department of Agriculture, lalo na ang BIFAR, na pa-decline na ang salt industry. At ang sabi naman ng BIFAR, kailangan kasi ng roadmap ang bawat industriya para maintindihan ng gobyerno ng gagawin. Kaya naman sumulat tayo ng roadmap, nakipag-usap tayo sa mga kapwa natin salt producer, may consultation, and gumawa tayo ng private sector Philippine Salt Industry Roadmap. After nabuo yun, minarapat natin na magbuo tayo ng asosasyon para meron tayong proper representation sa government, sa pamahalaan natin. So, na-incorporate po yung PhilAsin noong 2022. Sabay may mga kausap kaming mga congressman. Ang isang congressman na kinuha ang hamon para i-revitalize or buhayin ulit ang salt industry is si Congressman Ron Salo. Siya ang unang nag-file ng bill supported by the data from the Philippine Salt Industry Roadmap na sinaliksik ng PhilAsin. So yun po ang background nun. So halos 2 years na po ang association, pero 3 years na po since nag-uusap-usap kami upang ipahayag sa pamahalaan natin ang sitwasyon ng ating industriya. Kumbaga, sir, no, matay ko mang isipin, 2 years bata pa yung organisasyon mula pagkakatatag. But obviously, hindi na bata, kundi gising siya sa sitwasyon
ng kalagayan ng industriya po ng ng pag-aasin, no, sa ating bansa. At bukod doon, knowing you, batay po sa inyong sinabi kanina, isa kayong salt engineer na nag-aral pa sa bansang China. At obviously, ang natutunan nyo rito ay tila ina-apply nyo ngayon dito sa organisasyon para sa pagpapalawak. Ang gusto ko lang din malaman dito, sir, unang-una siguro, paano ba maging miyembro ng PhilAsin? Pwede naman po kayong sa mga manonood, pwede po kayong mag-email sa amin, philippineasin@gmail.com. Magpakilala po kayo at magtatawagan po namin kayo. Kumustahin namin kung saan pong sector kayo galing. Kayo ba ay salt producer? Kayo ba ay saang probinsya galing? Kayo ba ay nasa academia, researcher, or specialista? Na ano po ang inyong hilig or ano pong gusto nyong maibahagi o ano yung gusto nyong matutunan. At papadalan po namin kayo ng membership form and yun po, after that, pwede na po kayo maging member. May invite na po kayo sa chat group namin at mas mahalaga kapag meron mga forum sa tinatawag ang gobyerno natin, you will receive an invitation para nalalaman niyo po ang mga nangyayaring mga usap-usapan at mga issue. Sir, kanina may binanggit kang 10 academic institution na miyembro po ng PhilAsin. Ano po itong academic institution? Can you name them? I can name some. These are the 10 provinces na galing sa tinatawag na Type 1 climate provinces. Sa batas po kasi natin na naitaguyod, yung Republic Act 11985, meron pong 13 provinces na ginagawang prioridad ng pamahalaan natin para i-develop ang mga asinan doon. So nung tinataguyod yung PhilAsin, nag-invite po tayo. Inanyayahan po natin ang mga state universities and colleges sa mga probinsya na yon para to contribute yung kanilang research. So, yung research nila will contribute to the increase of production of salt and other salt-related technology. So, example niyan, ang isang na nangunguna dyan ay Pangasinan State University na nakabase sa Lingayen, Pangasinan at marami silang satellite campuses. Isa pa nito is Occidental Mindoro State College. Sa north naman ay DIMSU, Don Mariano Marcos State University, and MMSU, Mariano Marcos State University. President Ramon Magsaysay University. So ito po yung mga halimbawa. University of Antique. So these are examples of universities that have joined us. So, ibig sabihin pala, sir, talagang malawak na po. Paano nyo po, tawag dito, kanina sino-sino yung bumubuo, nabanggit nyo lang po yung nasa mga nag-aasin na, matatawag ba natin magsasaka ang mga mag-aasin? Pero, yes, salt farmer ang term eh. So, salt farming, di ba? Kasi, okay, gumagamit po tayo ng araw, gumagamit po tayo ng lupa, except that ang pagkakaiba, ang ating inputs ay tubig dagat. Imbis na punla or yung mga seeds or yung mga ginagamit sa pagsasaka, ang ating inputs is seawater or tubig dagat. So pag yun ang ginamit, ibibilad mo rin sa araw yun, gagamit ka rin ng mga pond. In this case, salt evaporator ponds at salt crystallizer ponds. Sir, usually, di ba, ang isa sa nagiging issue pagdating din sa paggawa ng asin is yung hygiene. I mean, yung kasiguraduhan na ligtas yung asin po na ginagamit natin.
lalo na po pagka gagamitin siya sa pagkain. Paano po nasisiguro ng PhilAsin ang ganitong mga paksa o issue po? Well, magandang tanong yan, Miss Cathy. Una po, yung location po ng asinan, kailangan gagawin po natin siya sa isang lugar na malinis. Wala pong pollution. So, in fact, ang salt industry is one of the most environment-friendly industries. Kasi wala po siyang napoproduce na pollution. Yung kanyang inputs ay the sun, the sea, the soil. Tapos yung sweat po ng ating mag-aasin. Yun lang po ang input natin. So, kapag kukuha po kayo ng tubig dagat or sea, dapat yung location niya malinis. And pupunta po sa series of salt evaporator ponds. Kapag dadaan po doon, nagsesettle po yung mga parts po ng dagat, nag-evaporate po yung tubig, naiiwan po yung brine na tinatawag or yung tubig alat. So habang dumadaan siya sa mga iba't ibang pond, lumilinaw ng lumilinaw yun kasi malaki yung pond and nagsesettle down naman yung mga nilalaman ng tubig dagat. Isa po yun. So, pangalawa, pwede rin po tayong gumamit ng iba't ibang teknolohiya. Example, nag-i-introduce po kami ng Artemia or yung brine shrimp. Natural, yun po ay isang parang maliit na hipon na nabubuhay sa maalat na tubig. At magsiswimming siya dun sa tubig alat, pwede niyang kainin yung mga algae or yung mga living material or living matter para na siyang filter feeder na tinatawag. If i-filter niya yung brine bago siya maging asin. So, ang linaw-linaw ng brine. Ang linis-linis ng brine kasi nasettle siya, malinis yung dagat mo, na-filter pa ng biology. So, ang linis po ng brine. So, panghuli po, kapag hinarvest na po yung asin, kailangan po ng sorting. Ibig sabihin sorting, isa-segregate po yung iba't ibang quality ng asin. Ginagawa po ng mga mag-aasin yan. So meron yung first class, may second class, may third class. So ayon po sa gamit. Halimbawa, third class, pwede pong agriculture salt. Kung sa second class, pwede po sa mga industrial application. Yung first class, pwede po sa food. So, iba-iba pong segregation or classification na ginagawa para ma-ensure po natin na yung tamang kalidad ng asin ang nakakarating sa ating mga customer or mga consumer. Biruin mo ngayon ko lang nalaman yung... Sir, yung sa binabanggit mong industrial application, ano po bang mga application na ginagamit ang asin? Marami po ba yan? Marami pong application ng asin. In fact, Ma'am Cathy, 14,000 uses ang gamit ng asin. Wow! So, kung sa industrial application, halimbawa, water treatment, alam niyo po ba na kapag gumagamit tayo ng purified water, kailangan po ng asin upang malinisan ang ion exchange resin na ginagamit ng mga water filling station. So yung water filling station, may filter siya na tinatawag na ion exchange. Okay? Matatanggal po yung hardness or yung calcium and magnesium ions. Kapag yun po ay natanggal na, kailangan mo po ng asin kasi yung asin may sodium ion sa sodium chloride. Mababakwash niya yon, malilinisan. So pag malinis na siya, pwede mo na ulit gamitin yung ion exchange para mag-filter ulit ng hard water. So, that's one example of an industrial application. Ngayon, kung titignan niyo po yung mga chemistry, example po, baking soda. Yung baking soda po is sodium bicarbonate. Yung sodium po na yon ay galing sa sodium chloride or acid. So, wala pong baking soda kung walang acid. So, saan po kukuha ang baking industry ng baking soda kung hindi sa baking sa asin din? So, those are
just examples. So lahat po ng may salitang sodium, halos lahat galing sa sodium chloride. Lahat ng chemicals na galing sa na may chloride, halimbawa chlorine sa swimming pool or hydrochloric acid, 'di ba? Or yung chlorine, yung mga hypochlorite pang disinfect. Lahat po ng chlorine chemistry galing din po sa asin. So, napakadami pong gamit. 14,000 uses po ang asin. Grabe pala. Biruin mo. Pero sa dami po ng gamit ng asin, ang tanong dito, ang malaking tanong dito, Sir Gerard, kaya bang i-sustain? Sapat ba ang supply ng asin dito sa ating bansa? Ang kalagayan po natin ngayon ay nag-i-import, nag-aangkat po ang ating bayan, ang ating bansa ng about 93% ng pangangailangan niyang asin galing sa Australia at sa China. So, ang kailangan po natin gawin is magdagdag po tayo ng asinan. Kailangan dagdagan po natin ang itatayong mga asinan at mag-recruit po tayo ng mga salt farmer. Gagawa po tayo ng panibagong hanap buhay para matulungan po ang ating mga salt farmer. So, pag ganun po, eventually, matutustusan natin ang pangangailangan ng bansa. Sir, do you have any idea kung ilan ang salt farmer natin sa bansa? We have several thousand in the database ng BIFAR na nakita ko. So, siguro there's an estimated maybe 4,000 salt farmers. So, ganun po kadami ang salt farmer natin. Pero, mas malaki pa ang pangangailangan ng bansa. So, eventually, paniniwala namin, we can supply between 50 to 100,000 jobs na kapag na-develop natin ng salt industry. Ano po yung mga ginagawa po ninyong hakbang ng PhilAsin in particular para magtagumpay po ang industriya po ng pag-aasin? May mga na-mention na kayo kanina, pero ano po yung konkretong ginagawa po ninyo para po talagang yung industriya po ng pag-aasin ay hindi lamang basta yumabong, kundi magkaroon ng kakayahan ang Pilipinas para makapag-produce ng asin sa lahat ng pangangailangan po natin? So, magandang tanong po yan. Ano ang konkreto na ginagawa ng PhilAsin? Ang pinakauna pong project or objective ng PhilAsin sa nakaraang 3 taon ay ipasa po itong bill na tinatawag na Philippine Salt Industry Development Act. So, nagsimula kami niyan 2021 at ang magandang balita na ipasa na nga, pinirmahan na ni President Bongbong Marcos noong March 11, 2024. So, yung po ang bunga ng ating 3 years o 3 taon na pinaghihirapan. Bakit ba kailangan itong batas? Kasi ang nangyari po sa loob ng 3 dekada ay wala pong number 1, wala pong ahensya ang in charge po sa asin, so salt industry. Kung itatanong niyo po sa iba't ibang ahensya, wala pong nagsasabi na sila po ang in charge or mandato nila na alagaan ng salt industry. So sa ating bagong batas, the BIFAR is now the lead agency or the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Siya na po ang lead agency. So naisa batas po yun. Pangalawa, magkakaroon po ng Philippine Salt Industry Development Council. That means it is a cabinet level na tututukan ng ating gobyerno ang development ng salt industry. So, hindi lang tayo may lead agency, meron pa tayong cabinet level support para kung may kailangan tayong ayusin across the different agencies, pwede nating makausap yung mga iba-ibang ahensya sa council na yun. Ang maganda pong sinabi ni Congressman Ronsalo, nung nag-file siya ng original bill, yung House Bill 1976, we must take a developmental whole-of-government approach para dito sa salt industry na gagawin natin. So, yun po ang naging treatment sa batas.
It is a whole of government. Lahat po ng ehensya na kailangan, sinama na po natin dyan. Pangatlo po, kailangan po natin ng pondo. So, popondohan na po ang mga project ng asin para pagpapatayo ng asinan, pamimili ng mga equipment, harvesting materials, materials for salt production gaya ng mga pump, gaya ng mga harvesting machines and harvesting tools. Dadagdagan po ng pondo para sa warehousing, para sa tag-ulan. Pwede po nating maitago yung asin at maggagawa po ng mga daan asinan or mga roads. Yan po ay popondohan ng tariff na ipapataw sa imported salt. So magkakaroon po ng 9% tariff, kasama na rin po sa batas yan. So meron na pong tariff sa imported salt, sabay meron pang GAA or budget na ilalaan ng BIFAR. So napakarami po, kasama po ang research and development, kasama po ang suporta ng mga asosasyon at kooperatiba, lahat po ng mga qualified na salt producer i-invite at magkakaroon po ng mga training para po dumami ang mga mag-aasin. So sa dami po ng support na yan, kailangan gagawin naman po ng PhilAsin at ng mga salt producer ang bahagi namin kasi meron na po tayong batas. So yun po yung project namin of the last 3 years. Ngayon na may batas na po sa hinaharap, nakatuon na po tayo sa implementation ng batas. So kaugnay, kailangan natin makapanayam ang mga iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa implementation ng batas na ito. So we look forward sa pakikipag-usap at collaboration sa mga iba't ibang ahensya na nakailagay doon sa batas. Alam mo, sir, sa totoo lang, masasabi kong tagumpay ang PhilAsin sa lahat ng effort na ginawa po ninyo. Kasi can you imagine, nagsimula lang po kayo sa pag-uusap, nag-meeting lang kayo yung mga sa grupo ng Pangasinan at saka Occidental Mindoro, 3 years. And then after, diba, na itatag nyo ang PhilAsin. After that, nag-move forward na kayo, nakakuha po kayo ng suporta mula sa isang kongresista at ngayon, meron na pong batas. Pero katulad ng sinasabi ninyo, mararamdaman ang tunay na epekto o sabihin nating pakinabang nito ng bansa at pakinabang ng taong bayan pagdating po sa implementation. Dagdagan ko lang po. Sa loob na 3 years po na yun, ang dami pong nangyari. After the filing of, so na-prepare po namin yung roadmap na sinamit sa mga sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. So kasama na po yung DTI, DOST, Department of Agriculture, the BIFAR. So, ang dami po naming nilapitan, National Nutrition Council. Tapos, nung November 2022, nagkaroon po ng the first Philippine Salt Congress. 300 participants po na stakeholders, salt producers from Pangasinan and Mindoro. Nagpulong-pulong po kami sa Lingayen, Pangasinan, sa Season Auditorium, hosted by Pangasinan State University and BIFAR. Yun po ang kauna-unahang Salt Congress. Doon po pinag-usapan ang mga kailangan hakbang na gagawin. At marami pong nag-attend the agency. At isa pa pong nangyari is, after the filing of Congressman Ron Salo, maniwala po kayo, more than, I think, 6 or 7 congressman ang nag-file po ng mga counterpart bill. Sa Senado naman po, so sa Congress yun, kasama si Congressman Wilbert Lee, Congressman Mark Enverga. So yun po sa Congress. Sa Senate naman po, si Senator Cynthia Villar, nag-file po siya ng counterpart bill. At nasundan naman po ng 6 na senador ang nag-file din po ng counterpart bill. So ang ibig po sabihin nun, broad ang support po sa salt industry. Nang mamulat ang mata ng ating mga mangbabatas, sabi nila, ba't nagkaganito ang ating bansa? Pati ba asin, ini-import na natin, di ba? Yeah. So, yun lang po ang kailangan nating gawin is sustained awareness.
So nagkaroon po ng Salt Congress, nagkaroon po ng media awareness, and nasuportahan po tayo ng business community. The Philippine Chamber of Commerce and Industry, the business sector, it was led by Dr. Sergio Ortiz Luis Jr. and the president at the time, si Mr. George Barcelon. So, sila pong nag-udyok na sabihin nila na sa LEDAC maging priority bill po. So, ang dami pong tumulong, no? Marami pong tumulong para magkatotoo po itong bill na to. So, nagpapasalamat po ang PhilAsin sa kanilang lahat. Ang isa pang tanong ko rito, Sir Gerard, sa ngayon po ba ongoing o tapos na yung implementation o IRR, Implementing Rules and Regulation ng Republic Act 11985? Pinaghahandaan po ngayon ng BIFAR yun. Sa katunayan, last March, nagkaroon po ng workshop ang BIFAR para magkaroon na po ng government-sponsored Philippine Salt Industry Roadmap na nakasaad po yan dun sa batas natin. So, in that workshop, that was very well attended. Siguro mga 400 ang nag-attend via Zoom. And nationwide po yun. Biruin nyo, from Ilocos hanggang La Union, Pangasinan, hanggang Mindoro, hanggang Iloilo, Antique, Zamboanga. Ang dami pong nag-attend. So, sa ganun pong nangyari, mas magiging broad na po yung support. And yung ginawang roadmap, yun na rin po ang magiging back-to-back niya, yung IRR na sinasabi po ninyo. Yung roadmap, yun po yung plan ng BIFAR na under the leadership of the BIFAR na ngayon as the lead agency. Ano yung mga proyekto na gagawin sa iba't ibang probinsya para mangyari na po yan. Yung IRR, yun na po yung implementing rules. Ayon sa BIFAR, pinag-aaralan pa nila kasi very specific na po yung batas. So, konti na lang po yung idadagdag sa IRR. Kasi maganda po yung pagkakasulat ng batas natin. Kaya siguro konti na lang daw ang idadagdag nilang mga specifics. So, sa pananaw po namin, within the year po, lalabas na po lahat yan. In fact, we expect na sa pagdating ng June, magkakaroon po ng mas malawakang face-to-face meeting ang mga salt industry stakeholders. Nako, sana po makasama po tayo para talagang masaksihan po natin. Pero ang tanong ko na lang po dito, paano po ang papel ngayon, kasi meron na tayong Republic Act 11985, which is ang lead agency ay ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na under po sa Department of Agriculture. So, ang tanong ko na lang po is, paano po o ano ang trabaho ngayon ng PhilAsin? Kayo po ba ay parte pa rin ng ginagawang roadmap o ng Implementing Rules and Regulation na ginagawa nila? O parang nagmamatsyag, nagmo-monitor lang kayo o nagpo-follow up lang kayo? Paano po? We are very much active participants in the crafting of the roadmap. In the same way na we were very active participants dun sa crafting of the law. Ang BIFAR po kasi, ang mandate niya salt production. Ang mandate kasi niya food production eh. So, lalo na sa larangan ng fisheries. So, sila na nang nagsabi sa amin na kailangan po nila ng inputs. Kailangan nilang malaman ano ba ang pangangailangan ng industry, ano bang suporta, para yun ang gagawin nila. So, we have a very good relationship with the BIFAR and sila po ay in constant communication sa amin. They also mobilized yung tinatawag na PICAF sa DA. The DA PICAF or the Philippine Council for Agriculture and Fisheries is a policy-making body ng DA na invited po ang stakeholders and private sectors sa agriculture. So, nag-attend na po kami ng meeting regularly sa DA PICAF so that policy formulation, meron po tayong inputs doon. So, dati po, wala pong gano'n ang salt industry. Wala po tayong representation, wala po tayong boses. So, ngayon, ang ginagawa po ng PhilAsin ay iniipon po
lahat ng mga boses ng mga mag-aasin, kapwa mag-aasin, at kung meron po silang gustong sabihin o meron silang complaint o meron silang suggestion, ipapaabot po natin sa kinaukulan, diba? Sila pong mga nasa BIFAR, sabi nila, ibibigay po sa kanila lahat ng mga inputs, mga suggestions, mga recommendation, at magiging part po. So, yun po ang mahalaga. Yun pa lang na meron na po tayong representation sa government ay napakalaking bagay na po yun. And that representation is with PhilAsin. So, we represent all of the salt local salt industry. Sir, nabanggit mo po yung iba-ibang ahensya. Kasi lalo na kanina, di ba, ang Department of Agriculture in particular, ang lead through DBFAR. Base dun sa roadmap, kasama nyo ang DTI, DOST, ang National Council, Nutrition Council. National Nutrition Council, which is under the Department of Health, right? So, Yes. Opo, ang tanong ko, ano ang magiging papel, simulan ko sa DOST, ano po ang magiging papel ng DOST sa industriya po ng pag-aasin o dito sa ilalim po ng Republic Act 11985? So the DOST, sila yung science arm po kasi ng science agency ng ating pamahalaan. So lahat po ng technology, pwede nilang i-develop at halimbawa po, in the last 20 years, nag-develop po sila ng mga iodizing machine na yun po ang ginagamit po ng mga iba't ibang salt producer natin. So sa hinaharap, magkakaroon po ng project ang DOST upang mag-develop pa ng technology. Ang pinaka-recent po niyan, last year, the DOST awarded the tinatawag na DOST NICER, NICER. Ang NICER po is a program na tinatawag na Niche Center of Excellence in Research. Ibig po sabihin niyan, nag-appoint po ng lugar ang DOST kung saan pwedeng maging Center of Excellence ng research sa mga iba't ibang industry. So halimbawa, mayroong NICER para sa bigas, mayroong NICER para sa isda, mayroong NICER para sa gulay, sa mga puno, sa mga prutas. So meron na rin pong NICER para sa asin. Ito na po yung Pangasinan State University. They awarded 90 million for the NICER project. Wow. So biruin mo yun, magkakaroon ng permanent research center ang salt industry na makikinabang ang buong salt industry. Alam niyo po, ang mga iba't ibang bansa, gaya ng India, China, US, Japan, matagal na po yung kanilang research center sa salt industry, more than 30, 40, 50 years. Tayo ngayon pa lang tayo magkakaroon ng sariling research center. So, at least nagkaroon na po tayo ng commitment. So, yun pa lang from the DOST. Nagpapasalamat kami kay Secretary Renato Solidum na nabigyan niyo po ng budget at suporta ang salt industry sa pamamagitan ng pag-award ng NICER po sa Pangasinan State. Sir, paano naman ang papel ng DOH o ng NNC, National Nutrition Council? So ang DOH at NNC, sila po talaga ang mandated agency sa implementation ng Republic Act 8172, ang ASIN Law. So yun pong ASIN Law is a 30-year-old law on salt iodization. So since ang mandate po ng batas na yon is maging iodized po ang mga asin na ginagamit po ng pangkain ng tao, kailangan po natin makipag-ugnay sa agency na yon upang masigurado na ang implementation ng batas na yon at yung implementation ng bagong batas na to ay synchronized. Di ba po? Kasi you can imagine yung ginagamit po nating asin ngayon, karaniwan ay imported. Gagawin na po nating local salt yan. At kailangan po ng local support sa mga salt farmers, equipment, training, mga ganyan po, upang magsigurado na yung mga mag-iodize po na salt farmer natin ay masuportahan po ng kailangan pong mga gamit, training, at equipment, and so on. So, nakipag-ugnay po tayo sa DOH at saka NNC.
napakalaking trabaho pala nito sa ating mga ahensya. Pero, syempre, ang tagumpay nito ay depende rin sa talagang mabilis na pag-aksyon nila base dun sa Republic Act 11985, diba, sir? Kasi kung hindi rin sila kikilos ng mabilisan para talagang makamit yung tinatawag nating magkaroon tayo ng kakayahan, sustainability, at sabihin na natin na hindi na natin kinakailangan mag-import. Can you imagine, 93% ini-import natin galing sa Australia at sa China. Parang halos, imagine, 7% lang ang napuproduce ng ating mag-aasin. O dahil talagang ganun lang po ba talaga kakonti ito, Sir Gerard? O dahil meron lang mga tawag dito, mga rules na hindi kasi natutugunan ng ating mga mag-aasin, kaya ganun kababa yung ating napuproduce at nagagamit? Ang sanhi po talaga ng pagka-decline po ng salt industry is una po sa lahat, dumadami po ang tao. So, in the 1960s, self-sufficient po ang Pilipinas sa asin. And ang population natin at the time, around 40 to 50 million. Ngayon, 110 million na ang Pilipino. So, dumadami Pilipino. In the 1960s, 70s, about 5,000 hectares ang salt farm ng Pilipinas. Ngayon, 2,000 hectares na lang. So, bakit po nabawasan? Kasi nagagamit po yung mga lupa na yon sa iba't ibang layunin. Example, hindi lang naman sa fish pond nangyayari yon, kung hindi sa rice field or sa mga agricultural land. Kapag yung mas malalapit na area, mas malalapit sa syudad, kailangan po nilang magdagdag ng area para sa residential, sa industrial, sa commercial, mag-e-expand po, luluwang po yung urbanized area at yung industrialized zones para to accommodate the increasing population. So so development po yun Naintindihan naman po ng salt industry yun. Oo. So sinusupport naman natin ng development, economic development. Ang sinasabi lang po natin sa gobyerno natin ay suportahan niyo naman ang pagbubukas at pagko-construct ng panibagong asinan para hindi po tayo maiwanan. So ang ginawa po natin, na-point out po natin sa gobyerno natin na kung mag-a-apply ka ng permit ng asinan or fish pond dati, can you imagine, minsan 5 years, 10 years, 15 years, hindi pa na-approve ang application. So kung ganun katagal ang approval ng application, halos hindi na aantayin niya ng investor or ng mga namumuhunan or mga mag-aasin. Kasi nagmamadali sila, hindi ka naman pwedeng magutom habang nag-aantay ka ng approval ng permit. So ngayon, sa bagong batas, natugunan na nilagay po ang mga mambabatas ng ease of doing business provisions para mapabilis ang pag-a-approve. At ibinaba na po ang approval. Dati ang approval secretary level, ngayon ang approval the director na of BIFAR can approve the permit. And according to the law, they have 60 to 90 days to approve a permit request or a permit application for a new salt farm. So kung ito po ang gagawin po ng ahensya natin, mapapabilis talaga ang approval, mas papapabilis ang pagtatayo ng bagong asinan. So 36,000 kilometers po ang ating shoreline. So sa luwag po ng shoreline ng Pilipinas, archipelago po tayo Yes. Sa luwag po ng shoreline po natin, check na meron at meron pong area na malolocate. Nag-compute po kami. Kailangan po natin ng siguro between 15 to 18,000 hectares, which is only about 130 kilometers of shoreline. So wala pang 0.4%, 0.4% ng shoreline ang i-allocate ng Pilipinas para lang maging self-sufficient tayo. Sa palagay ko naman, meron tayong 0.4% na ma-allocate na hindi natin gagawing beach or pier or anumang area na yon. At maluwag pa po ang lugar natin para magpatayo ng asinan. So yun po ang
nakikita po natin na mabubuo po natin sa mga darating na taon. Yes. At saka, sir, ako, tingin ko lang, bago ko basahin yung isang texter ng ating, ang tingin ko lang din, mukhang kailangan din na makasama rin ang DNR. Kasi, di ba, sila rin ang nangangasiwa dun sa mga, pagdating sa mga lupa natin, mga idle lands natin, na malapit sa dagat, di ba? At least makikita pati natin kung ilan ba yung mga idle lands na malapit sa karagatan, malapit sa shoreline, na pwedeng pakinabangan at sabihin na nating pasado para gawin siyang salt pan. Diba, Sir Gerard? Opo. Ang katunayan po niyan, kasama yung DNR dun sa batas ng Salt Development Act. Oo. Ngayon, ang gagawin po ng BIFAR, makikipag-usap sila sa isang agency nila, yung NAMRIA at yung BIFAR, upang gumawa po ng inventory or database ng mga lupain na public land na pwede pong babagay po sa asinan. So, as of now, according to their Facebook page, sinimulan na po nilang trabaho yan. Ginagawa na po nila yan. That's good. The law is saying na they will have to submit that list and turn over to the BIFAR within 60 days upon passing of the law. Okay. So we look forward sa ganito pong mga developments para po naman na mangyari po yung sinasabi ni Presidente na maging self-sufficient din po tayo sa asin. Kasi part po ng commitment niya yun sa agriculture. Naku, aabangan ko yan, Sir Gerard, at hihingi ako ng update sa inyo. At sigurado ko, please lang, Sir Gerard, hindi ito ang una at huli na makakapanayam kita. Please give me update ang palatuntunan po ng boses ng magsasaka tungkol po dito. Dahil malaking bagay po ito sa sambayan ng Pilipino at sa ating bansa. At talagang kinakailangan alam din ito ng ating mga kababayan. But, ibigay ko lang itong katanungan ng ating mga texter, no? Sabi niya, if that's the case, siguro ito yung tungkol dun sa lumalaki ang population natin, kaya ang dahilan, kaya yung kakayahan din ng napuproduce natin ay kinukulang, so kinakailangan nating mag-import. So sabi ng ating texter, if that's the case, bakit nakakapag-import tayo ng asin? Hindi ba dumadami din ang tao ng buong mundo? Parang hindi yata populasyon ang problema. So that's the text yan ang message po ng ating texter, sir. Sir Gerard, any comment or action or reaction? Ang tanong niya ay kung nauubusan ba ng asin, ganun ba yun? Bakit tayo nakakapag-import ng asin sa ibang bansa? Nakakapag-import tayo ng asin, hindi ba dumadami din ng tao? Ibig sabihin, hindi lang Pilipinas yung dumadami ng tao. So, pagdami ba talaga ng tao ang problema ng kakayahan natin makapag-produce ng asin? Kasi sa ibang bansa, ibig sabihin, dumadami din sila. At bakit bakit nakakapag-export ang ibang bansa? Hindi ba nila kailangan ng asin? Kasabi nyo lang po kanina, may Research Development Center ang China at ibang bansa pa. Siguro na merong ganitong facility. That only means to say it's not population. That only means to say, na hindi nga raw populasyon yung issue. Yung problema talaga. Well, magandang tanong po yan. Population is one issue kasi dumadami ang tao, so lumalaki ang konsumo. Ngayon, having said that, yung mga ibang bansa, matagal na po nilang naging policy na kailangan nilang mag-produce ng sarili nilang asin. So, yung mga batas nila, yung mga governance nila, yung mga pag-approve nila ng mga permit, yung mga salt industry meetings nila, maayos po. So, ang nangyari po sa ating bansa, hindi po natin naging priority ng ating pamahalaan ng salt industry ng napakatagal. Pero hindi bale, meron na tayong batas, meron na tayong industry, so pwede na nating gampanan yung mga yon. So, yung mga ibang bansa, ay bigyan ko kayo ng halimbawa, no, Miss Cathy. Yes, sir. Ang Vietnam is 77% self-sufficient. Okay?
that means they only import 23% of their salt. And alam nyo ba, 3,000 kilometers lang ang kanilang shoreline. Wow. Mas maiksi ang shoreline nila, pero bakit sila 77% self-sufficient? Ganon kasi ang policy ng Vietnamese government is gusto nilang gamitin yung kanilang available coastal resources upang maging self-sufficient sa asin. So it's a matter of government policy. Meron silang Ministry of Agriculture and Rural Development na ginawang priority ang salt production. At nag-allocate talaga sila ng area. And that was 30 years ago. So ngayon, 77% self-sufficient sila, di ba? Konti na lang ini-import nila at nagdadagdag pa sila ng asinan. So pwede rin natin gawin yun. In fact, with this new law, magsisimula na po tayo para gawin yan. Oo. So hindi naman po mauubos ang asin sa dagat. So, Correct. di ba po? Correct ka dyan, Sir Gerard. Pero talagang sabi nga natin ay napakaraming oportunidad ang mabubuksan kung tamang maipapatupad etong Republic Act na ito, di ba, Sir Gerard? Pero syempre, ang isang tanong ko rito, paano po ninyo matitiyak na hindi ito sasamantalahin ng mga mayayamang mga ngalakal o oligarkong industriya ng mga mag-aasin? Sir Gerard. Well, I don't know what you mean by pagsasamantalahin, ano? Pero we are inviting investors now to support the salt industry. Lahat naman po ng industry may competition. So, part po ng pinag-aaralan ng PhilAsin is how do we make a locally competitive salt industry? Kung mas marami pong sumama na player at mas maraming investor at mas maraming mag-aasin, mas maganda para mas papabilis tayong magiging self-sufficient. So, yun po ang aming invitation sa mga nakikinig ngayon. Sir, isa pa po ay may nakikita po ba kayo mga posibleng balakid sa pagsasakatuparan nito o pagpapabuti ng industriya ng mag-aasin? Sir Gerard. Well, the law is clear kasi nakabalangkas na dun sa batas kung ano yung mga solution. In fact, halos lahat ng mga pinag-usapan namin na kailangan ng industry na ilagay sa batas. So, ang wala na pong balakid, ang kailangan po natin ngayon, implementation. Okay? We have to execute yung mandate po ng batas. And as PhilAsin, we will play a very active role in working with government agencies, working with our salt farmers, salt producers, para may representation po tayo sa government agencies. Meron po tayong representation ng we're representing our salt industry. At tayo rin ang gagawa tao rin ang gagawa, tao rin ang magha-harvest ng asin. So, it is up to us now. So, sa tulong ng Panginoon, harinawa ay mangyari po lahat ng ating pinaplano. Ano po ang mensahe ninyo sa mga opisyal ng ating pamahalaan, sir? So, ang aking mensahe is una po sa lahat, salamat po sa inyong lahat, sa mga iba't ibang ahensya na nabanggit ko na kanina, sa inyong suporta at nagkatotoo itong batas. Sa Senado, sa Kongreso, sa House, sa mga iba't ibang agency, lalo na ang BIFAR, DA, PICAP, DTI, DOST, NNC, pati na yung mga business sector, the Philippine Chamber of Commerce and Industry. Dahil po nagsama-sama lahat, pati na yung mga academic institutions na nabanggit ko kanina, dahil nagsama-sama lahat ng Congress at tuloy-tuloy na sinusulong ang pagpapasa ng batas, nangyari po lahat yun. At ngayon na po na may batas na po tayo, it is actually the beginning, not the end. It is the beginning of our hard work. So, gagawa na po tayo ng pamamaraan para magkaroon po tayo ng asin at maging self-sufficient po ang ating bansa. So, I look forward na makipag-usap at makipag-panayam to collaborate with the different agencies. We look forward to working with you. At syempre, mensahe mo naman sa mga magsasaka na nasa industriya po ng asin at mga namumuhunan dito.
Salamat po sa suporta ng mga mag-aasin at sinuportahan niyo po ang PhilAsin through your membership, through your attending our meetings, and through your participation kung may mga kailangan kayong ipamahagi o ibigay na mensahe at natatanggap naman po natin. Ang kailangan po natin ngayon ay magkaisa po tayo, lalo na ngayon na meron na tayong batas. Magkaisa po tayo kasi lahat po ng bansa ay nanonood po sa atin kung ano ang magiging implementation po natin ngayon. So, it's hard work, but nevertheless, it's fulfilling work. Kasi biruin niyo po, yung asin na gagawin po natin, kakainin po ng 110 million Filipinos. Ano pa bang produkto ang masasabi natin na we are the salt of the earth, ika nga? Nako, last na lang po, no? Mensahe po sa sambayan ng Pilipino. Sigurado po ako lahat sila ay excited din sa mga susunod pang mga kaganapan sa mangyayaring ito sa bagong batas na ito at syempre sa PhilAsin na isang napakalaking bahagi sa kasaysayan, hindi na mabubura na ang PhilAsin ay bahagi ng pagkakaroon ng batas na ito, bagong batas na ito. Sir. So, para sa mamamayang Pilipino, mga manonood, tangkilikin po natin ang produktong Pilipino, lalo na yung asin na gawa po ng kapwa Pilipino na mag-aasin din. So, alam niyo po, sentimo lang araw-araw ang kailangan nating kainin na asin. Kung yun pong sentimo na yun ang kinakain din natin na asin, ipangbibili natin ng local salt. Yun po ang malaking tulong sa ating salt farmers. Makakabuo po tayo, magiging food secure. Magkakaroon po tayo ng food security kasi may sarili na po tayong asin, hindi na po tayo aasa sa imported. So makaka-contribute po tayo sa agriculture at sa jobs at magiging secure po tayo na hindi po tayo aasa sa ibang bansa. Paano natin malalaman sa mga darating na buwan? Kasama po sa batas na i-require na lalagyan ng made in the Philippines ang mga pinoproduce na asin. So malalaman niyo po na ang asin na yon ay made in the Philippines. Yes. So tangkilikin po natin ang produktong Pilipino. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po talaga. Ang dami ko po mga nalaman ngayon tungkol po sa industriya ng asin and I'm sure tuwang-tuwa rin po ang ating mga kababayan sa mga impormasyong ibinahagi po ninyo. At sa mga susunod na pagkakataon, Sir Gerard, huwag kang mag-alangan na tingin ang pagkakataon na kayo ay aking muling makapanayam. Pag may impormasyon po kayo o mga balita na nais po ninyong ibahagi sa amin, tungkol po sa mga updates, diba, tungkol dito, lalo na yung implementing rules and regulation, at iba pang mga nais ninyong ibahagi sa ating mga kababayan na baka po mangailangan din po ng tulong, hindi lang po o pakikipag-collaborate ng iba pa nating mga tagapanood o tagapakinig po ngayon. Ano? Anyway, maraming salamat po at sa muli po, Sir Gerard, talaga pong ako'y masaya po ako ngayon dahil first time ko po kayo na nakausap sa palatuntunan ito at sana po wag po kayong magsawa sa palatuntunan, wag po kayong magsawa sa kakulitan ko minsan dahil magte-text po ako kung may mga tanong po ako na nais pong linawin po pagdating po sa issue ng pag-aasin. Thank you again, Sir Gerard. Thank you very much sa inyong invitation, Ma'am Cathy. Welcome naman po tayo lagi. Salamat po sa inyong invitation. Okay, inyo po nga napanood ang ating po nga panauhin ngayon, ang Pangulo po ng Philippine Association of Salt Industry Network o mas kilala po bilang PhilAsin. Nako, nalaman natin ang tungkol sa bagong batas na Republic Act 11985, ang Philippine Salt Industry Development Act. At sana po talagang ito ay isang malaking hakbang ng pagsasama-sama ng lahat ng ahensya ng ating pamahalaan para po sa pag-unlad hindi lamang po ng bawat isang Pilipino, kundi mga industriya at syempre sa kabuuan ng ating pong bansa.
With that, maraming salamat po sa lahat po ng ating mga nakaagapay dito sa palatuntunan po ng Boses ng Magsasaka, kay Ver Archibido, at syempre maraming salamat sa pamunuan ng Katipunan Channel. Hanggang sa muli po, ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, nagpapaalam. Ang tinig ng magsasaka ay maririnig na. Umagat gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Laban sa kahirapan, panlipunang katarungan. Angat ang kabuhayan, ahon sa kinabukasan. Magsasaka, magkaisa, angat ahon. Inyong napakinggan ang palatuntunang Boses ng Magsasaka, programa sa radyo para sa magsasakang Pilipino. Boses ng Magsasaka, inihandog sa inyo ng tunay na magsasakang si Ka Silver Bonto kasama si Cathy Cruz. Hanggang sa susunod na pagtatanghal ng Boses ng Magsasaka.